Lumagda ng kasunduan ng Department of Justice at Commission on Human Rights upang mas mapadali ang pagbibigay ng kompensasyon sa mga biktima ng hindi makatarungang pagkakakulong. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Mas pinadali na ng pamahalaan ang pagbibigay benepisyo sa mga biktima ng iligal na pagkakakulong sa Pilipinas. Isang kasunduan kasi ang pinirmahan ng Department of Justice Bureau of Claims at Commission on Human Rights para direkta ng mailalapit ng CHR sa DOJ ang mga nais humingi ng kompensasyon kapag sila ay naperwisyo ng di makatarungang pagkakakulong. Sabi ng DOJ, aabot sa 10,000 piso ang makukuha ng mga biktima sa ilalim ng Republic Act No. 7309. Itong 10,000 na to ay tulong ng gobyerno sa mga biktima at hindi po dito hanggang hindi wag niyo nating isipin hanggang diyan lang yung kompensasyon. Pero sino nga ba ang mga maaaring magsumite ng aplikasyon? Base sa batas, ito ay sa mga hindi makatarungang naakusahan, na-convict at nakulong pero napalaya dahil na-acquit. Maaari ding iligal ang pagkakadetain ayon sa korte at maaari ring mga biktima ng krimen tulad ng rape, physical injury, murder at iba pa. Hindi naman kinakailangan na indigent para makatanggap ng kompensasyon pero dapat ay makapagsumite na ng aplikasyon 6 na buwan matapos matanggap ang desisyon ng korte o makalaya mula sa iligal na pagkakakulong. Sabi ng DOJ, 1992 pa ang batas at aabot na sa kalahating bilyong piso ang nailabas na pondo para dito. Pero inaasahan nila na mas dadami pa ang matutulungan ng programa dahil sa kasunduan sa CHR. May resolusyon na rin ngayon sa Kongreso na panukala namang gawing 50,000 ang tulong na matatanggap ng mga biktima. Ang proposal po is to increase to 50,000 pesos. Pero pending pa po yung amendment. Pagiging magkatuwang po ang Board of Claims at Commission on Human Rights sa pagbibigay ng compensation sa mga biktima ng mga ganitong insidente. Samantala sa kaso naman ni Jade Castro, ang film director na kamakailan ay pinalaya dahil iligal na inaresto at dinetain ng 40 araw na mga pulis. Sabi ng DOJ, maaari itong maghain ng kanyang aplikasyon para sa kompensasyon. Pwede naman po siyang mag-file na ng application and then we will just evaluate na lang po yung application niya. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.